hindi lang basta kabuhayan. Kailangan nila ng angkop na kabuhayan kung saan magagamit nila ang kanilang livelihood assets. Lalo na ang kanilang natural assets tulad ng karagatan, araw at ang dalampasigan. Ang pag-aasin ay angkop para sa kanila. Ito ay kabuhayang pamilya sa mga Pangasinense. In fact, Pangasinan means a place where salt is made. At ayon sa kanila, gusto rin naman nila na magkaroon ng sariling asinan. Ngunit para sa kanila, tila ito ay imposible dahil wala silang kagamitan at kulang ang pinansyal. Dahil sa kasalukuyan, mahirap ang magsimula ng asinan dahil sa malaking land requirement nito at mataas na cost. Option naman ang magtrabaho sa asinan, ngunit kalakip nito ay ang dagdag na pagod at gastos sa pagpunta sa kalupaan kung nasaan ang asinan at ang pagkakataon na hindi patas ang pasahod. Kaya naisip ko, paano kung baliktarin natin isang method ng pag-aasin na kung saan mas maliit ang espasyong kailangan, mas abot kaya, maaaring gawin sa dalampasigan at syempre mapagkakakitaan. Ang Solasin ay solusyon na aking nagawa sa tulong ng coastal community, engineer at salt farmers. Isa itong compact salt farming tool na nagbibigay daan sa coastal families upang magkaroon ng sariling asinan bilang alternatibong kabuhayan. Pwede itong iset up at gamitin sa dalampasigan at tulad sa tradisyonal na pamamaraan, gumagamit lang din ito ng araw at seawater. Pero premium flaky salt ang kanyang nagagawa. Dahil limitado ang coastal space, limitado rin sa small scale ang production. Kaya kailangan ng asin na high quality, high value, at kahit na small quantity lang. Ang flaky salt ang nakita ko na suitable salt para sa kanila. Dagdag pa rito, dominant ang imports dito, kaya maganda na dito sila ipwesto para rin maging suporta sa ating local salt industry. Maaari nila itong ibenta sa mga resorts, restaurants, o kaya sa mga turistang dumadayo sa coastal communities. May dalawang stage ang paggawa ng flaky salt. Una ay ang salinity enhancement o yung pagpapaalat ng seawater kung saan kailangan ng fast evaporation para mapabilis ang pagpapaalat ng seawater. At pangalawa ay ang flaky salt formation kung saan slow evaporation naman ang kailangan para mag-form ang flaky salt ng dahan-dahan. Kailangan din protektado ang prosesong ito mula sa malakas na hangin at dumi na maaaring matagpuan sa dalampasigan. Ito ay maaaring makasira sa formation ng asin. Gumamit ako ng black HDPE plastic. Ang HDPE ay durable at food grade material na ginagamit sa mga asinan bilang liners upang mapabilis ang production. Ina-absorb nito ang sunlight at nagiging heat. Katulad na lang kapag sumasakay tayo sa angkas or mugit, minsan nararamdaman natin yung mga black na upuan, sobrang init kapag naaarawan. Ganon din ang principle na ginagawa nito. At para mapabilis ang evaporation na kailangan sa salinity enhancement, gumawa ako ng form na may ridges. Yung idea is pinapahaba niya yung part na may contact ang seawater at HDPE. Kaya bumibilis ang evaporation. Katulad ng nasa image sa gilid. Ngayon, nagproproduce ito ng asin na siyang ihahalo muli sa natitirang seawater para maging maalat ito at magkaroon ng high salinity seawater. At para bumagal ang evaporation para sa flaky salt formation, ay pinababa ko at pinalalim ang kalahating parte ng tray. Dito na pupuno yung high salinity seawater at dito rin nagpo-form yung flaky salt. Yung clear cover ang nagsisilbing protection mula sa malakas na hangin at dumi na matatagpuan sa dalampasigan, habang pinapapasok nito ang sunlight para mag-evaporate ang seawater sa loob. Nakagawa ako ng 7-day production plan. Ibig sabihin, kada linggo ay makakagawa sila ng asin sa isang Solasin unit. Sa loob ng 4 na araw ay ang pagpapaalat. Ang idea is, lalagyan lang nila ito ng seawater at hahayaang mag-evaporate sa ilalim ng araw. Tapos,
kapag meron ng mga asin dito, ang kailangan nilang gawin ay ihalo muli sa natitirang seawater. At gagawin nila ito ng 3 beses para mas umalat yung seawater sa ibaba. Sa mga natitirang araw, hahayaan lang nila itong mag-evaporate at observe na mag-form yung flaky salt. Sa huli ay yung harvest. Ngayon, naging maganda ang feedback sa akin ng mga gumamit ito. Lalo na sinabi nila na ito ay madaling gamitin, maintindihan, at madaling i-set up sa dalampasigan. Kaya, ang naging plano ko ngayon ay mag-conduct pa ng maraming test para maging consistent ang flaky salt quality na napoproduce. At syempre, may develop ang Solacene na ready for mass manufacturing. And through this recognition ng James Dyson Award, I hope na makapag-collaborate ako with organizations para ma-implement ang Solacene ng tama at sa mga coastal communities na nangangailangan nito. My vision is to transform our underutilized shorelines into a place where salt is made upang makatulong sa ating coastal communities at makakontribute sa revitalization ng ating salt industry. At sa Solacene, nakikita kong ito ay posible. Yun lamang po at maraming